sumikap, walang iba, laging nandyan. Ruel of Malalag, mabuti. So hello mga kalangga, welcome back muli sa ating channel. Ito po muli si Ruel of Malalag, and ngayong araw na ito mga kalangga ay muli tayo mag-update dito sa ating pinapagawang bahay dito po sa Malalag, Davao del Sur. So ngayon po mga kalangga ay bago tayo babiyahe papuntang Bukidnon ay mag-update lang po tayo dito kung ano na po, kung kumusta na po yung ating pinapagawang bahay po mga kalangga. So ito na yung nagiging progress po, ay nagkaroon na po siya ng slab, no? May flooring na po sa second floor mga kalangga. Kaya puntahan po natin sa taas. Tara. So ayun mga kalangga, update natin dito, no? Dito tayo sa pinakababa talaga. Ito yung magiging gilid po ng bahay mga kalangga. So ang laki po niya, no? Mas lalong lumaki nung nagkaroon na po ng slab. Dito na po sila nagtrabaho sa taas. Mamaya akyatin natin yan sa taas. Sobrang kapal po ng ng flooring mga kalangga, grabe. Yan. Base po doon sa ating previous upload dito sa bahay na ito. Ang daming mga bakal, no? Malalaki po yung mga bakal dito. Kaya nung naglindol po dito mga kalangga, nung time po na nasa Cebu po kami, nandun po yung karpintero sa taas. So ano po, di man po na wala man pong nangyari, no? Kasi nga matibay po yung paggagawa nito mga kalangga. Ay talagang sinecure talaga natin na quality yung mga materialis na gagamitin, no? Although may kamahalan po talaga kasi nga malaking bahay po ito. Pero syempre ang iniisip din natin yung seguridad, no? At syempre yung mismong bahay, no, na magiging magiging kalidad din po yung paggawa, no? Quality. So ito sa baba mga kalangga, hindi tayo makakapasok kasi marami ng mga kahoy. Yan, halos kahoy po yung dito sa loob kasi nga ito yung maghahawak po ng slab, no? Ito yung nagiging foundation po for the meantime. Kasi nga nagbubuhos sila nung nakaraang linggo yata. Wala tayo dito nun kasi nasa Cebu tayo, nag-mission. So bali po yata 10 hours or more than 10 hours yata yung dito, yung pag-flooring nila sa taas. So ayan, ito yung sa baba. Hindi pa talaga maitsura, no? Kasi marami pa mga kahoy yung sa gilid. Ayan. Mga pinutol sila mga kahoy po para po hindi na makakaabot dito sa atin. Grabe ang taas. So dito naman po mga kalangga, ang flooring naman talaga nito ay hanggang dito po siya. Kaya mataas pa to, no? Ayan, tinatambakan na po nila. Kaya elevated po, no? Elevated po yung lugar, I mean yung bahay. Kasi nga tatambakan pa yan ng marami-rami yung tatambak natin dyan, no? Kasi ito yung main door mga kalangga. Ganyan po yung flooring para elevate tayo kaysa sa kalsada. So sa taas, yan, ikutin natin dito po sa gilid mga kalangga. Uy, may nakita ako dito isang magandang dilag. Nahubog ka, Dagag mga bakal dito, dapat mag hard hat ka. So ito mga kalangga, sa likod lawak naman po yung space para po ito sa dirty kitchen at sa CR, no? Yan, yung CR na yan ayusin pa yan, no? Renovate yan or tatanggalin na lang siguro, papalitan ko ng bago. So dito naman po ay ito yung kinatayuan natin mga kalangga. Dito po maghukay na 4 division po na septic tank, no? 4 na division po yun mga kalangga. Isa po dun sa kumbaga po yung mga dumi, andun lahat bagsak. And yung isa naman para sa mga lababo, ganun, no? So dito po yung bagsak lahat ng tubig mga kalangga o yung mga waste. So sa likod makikita natin mga kalangga
yung slab, ayan o. Meron siya extension mga kalangga ng konti, no? Siguro mga half meters lang yata to. So para po magkaroon po ng balkonahe sa likod, no? Kasi maganda naman talaga para sulit talaga yung space, di ba? Kasi sayang naman yung bahay kung wala pong balkonahe sa likod. Mas maganda kang magkaroon po, no? Kasi doon po ang pinaplano natin dito na side mga kalangga ay meron siyang laundry area, no? Di ba? Maglalaba po ng mga uniform si Maui, di ba? O kaya yung mga isa-isahang mga laba lang, mga damit. Dito na po sa taas, di na bababa. At dito naman mga kalangga, no, ito na side na ito, may magkakaroon dyan ng hagdanan, no? Hagdanan po. Kumbaga yung bakal lang po ilalagay natin dyan, no? Steel po na hagdanan. Konektado yan sa taas, no? Para kung if ever na merong hakutin na mga kung ano-ano, ay di napapasok sa loob, di ba? So magkakaroon siya ng hagdanan. Kasi ang plano natin dito sa side na ito mga kalangga ay naka-preserve yan yung area nito para magkaroon tayo ng parkingan sa baba, and sa taas naman po ay mga kwarto, no? Kwarto. So malalaman nyo din po yun pag matapos na po yung bahay. So ito yung susunod natin mga kalangga. Pero syempre kailangan pa natin mag-ipon para matuloy po yung mga pangako at mga plano natin. So ito na mga kalangga, at talagang itong CR na to kailangan tanggalin yan. Kasi nga matatabunan siya na magiging maliit na lang yan. Kasi nga yung flooring nito ay hanggang dito mga kalangga, oh, yung may slab na yan. I mean yung itong beam na ito hanggang dyan po yung flooring, kaya yung CR ay magiging maliit na siya, no? Kaya tatanggalin yan, i-renovate, pero syempre CR pa yung ilalagay dyan. Pero dito mga kalangga, ito yung laundry area and yung dirty kitchen, no? Ayan, konektado po yan sa likod. So ayan, nakita nyo na po sa likod, sa gilid at sa harap. At ngayon mga kalangga ay aakyat tayo dito sa taas. So ganito mga bakal po yung ginamit sa taas mga kalangga, oh. Maging dito sa baba, yan, oh. 16 po, 16 yata to, 16 mm. Lalaki yung mga bakal, pang building po yung ginamit natin. At yung mga PVC naman po, ito para sa wirings po mga kalangga. Lalagyan po yun ng wirings. At yung PVC para sa buong bahay talaga, no? Yan yung para sa sanitary. Yan. So meron na siya mga abang po ng mga butas mga kalangga, oh, para sa aircon at sa exhaust fan, ganoon. Bintana, ganun. Uy, may 3 BB. So ito, akyat tayo sa taas mga kalangga. Alas 12 po ngayon, kaya sobrang init. So dito na, may temporary silang ginawang hagdanan dito para nung nag-flooring ay madali lang po. So nandito na mga kalangga ang wow, parang kailan lang, no? Puro bakal lang po yung nakikita natin dito. Pero ngayon may mga poste na po na tinatayo. So nakabuhusan sila isa doon, 3 na po yung nabuhusan mga kalangga, at yung mga iba ay nakaabang na para sa next na bubuhusan. So syempre may mga nakaabang na po ng mga bakal yan para sa hollow blocks, no? Para sa pagpapile po ng hollow blocks. So ito yung sinasabi ko kanina, no? Ito yung magiging hallway mga kalangga, no? Hallway po ito palabas po ng bahay. So dito po magkakaroon po ng hagdanan, kaya nilagyan po siya ng abang po ng mga bakal, no? Konektado po yan mga kalangga. So ito yung magiging railings po ng mga kalangga, no? Ito yung magiging balkonahe sa likod. So matatanaw natin sa likod ay itong mga mangrove area, mga mangrove trees. Okay lang kasi sariwa naman yung hangin sa likod. So dito meron siyang drainage po yan mga kalangga. Floor drain po yan, no? Para kung maglalabas sa taas, lalagay tayo ng gripo dyan para if ever na may lalabhang 1, 2, 3, 4, 5 na mga damit ay mabilis na lang sa taas, di ba? Di na bababa pa. So ito magiging 2 kwarto mga kalangga, isa dito. So syempre
lalagay tayo ng aircon dyan, no? Siguro yung lalagay ng ating aircon ay kukunin natin yung ano, kumbaga yung pwede na sa kabila, no? Para mabigyan din po ng hangin or ng lamig yung sa kabila. So kumbaga i-connect na lang po yung dalawa kasi maliit lang naman po yung kwarto na ito. At syempre ito yung sa akin, master bedroom. Ewan ko ito yung master bedroom, yung sa baba pa yata. Kasi mas malaki yata sa baba kina mama at papa kasi may CR din sa loob. So ito yung sa atin mga kalangga, at ito may sarili tayong CR. Ito na yung CR mga kalangga. Hindi pa siya totaling makikita talaga na CR kasi nga wala pang mga file ng hollow blocks. Pero syempre nakaabang na po yung para sa inidoro, para sa lavatory, no? So ito na ang update. Grabe oh. Ito yung mga bakal na ginamit. Kaya nung naglindol dito na sobrang lakas ay wala, sumasayaw lang po ito. Kasi nga nakita nyo naman po yung umpisa talaga ng paggawa nito mga kalangga ay talagang ano, grabe. Hindi ko ma-imagine na parang building na yung gagawin. Parang ilang floors na po yung gagawin kasi inabot yata ng almost more than a month. Foundation lang po yun, no? Ano lang yun eh. Tag dito. Paghuhukay pa lang, ilang araw din po, ilang linggo natapos kasi nga may tubig. So syempre sa pinakailalim talaga naman ay may mga tie beam na nilagay. Kaya hanggang ngayon ay ano siya, lumalaban pa rin po kahit anong magnitude. Di ba? Kaya talagang sinisecured ko na ganito kahit po malalakihan tayo sa mga materialis, no? Gastusin ng materialis. Ang importante dito ay maglo-long last siya ng ilang magnitude, no? Or makakasustain talaga ng ganun kalakas, no? And syempre pinag-ipunan natin to kaya sulitin na lang natin, di ba? Kaysa naman na bara-bara yung paggawa o kaya hindi kalidad yung mga materialis. So useless din po, no? Kung darating yung time na ano po, malakas din po yung lindol, kaya wag naman po sana, di ba? Kasi marami pong maapektuhan, ay hindi masasayang yung pinaghirapan natin, di ba? Kaya kayo po, no, kung gagawa dyan ng bahay, talagang ano na lang, susulitin na lang na talagang maging matibay, kalidad, quality, diba? Kasi anin man yung mabilis matapos, mura, diba? Makakamura ka, pero mapapamura ka pag makulaps. So ayan, sa taas naman po mga kalangga, ito yung magiging ano namin dito, balkonahe. So tanaw dito yung dagat, no? Kaso po may nakaharang ay. So okay lang kasi kahit pa paano hindi naman dito yung dagat. Ang importante dito yung seaway, no? Yung hangin. Mga kabahayan. Ano na yung mga pulo-pulo na po yun sa harap. Mga pulo-pulo. So ano po ito mga kalangga? 73 days na ginagawa. Pang 73 po ngayon. So ilang ano yan, more than 2 months, diba? More than 2 months na po. So ito lang update natin. Maraming salamat po. Siyempre lang po tayo sa pag-share, pag-like, pag-comment ng ating mga upload para siyempre ito paano mga kalangga makapag-ipon-ipon tayo, no? Kahit piso-piso lang po sa ating revenue, kasi marami din naman tayong mga priorities talaga, mga bills. Siyempre yung pag-aaral din po ni Maui, naka-ano din sa atin, naka-shoulder sa atin. Yan, maintenance ni mama. Kaya talagang malaki-laki, diba? Siyempre yung ating matagal na po na pinag-ipunan, no? Kasi ilang years na tayo sa pagbablog. So dito na pupunta sa ating pinaka-dream house talaga, diba? Kasi once matapos po ito ay makapag-decide na tayo kung magninegosyo, kaya bibili ng mga iba't ibang properties, diba? Sa ating pinaghirapan. Kaya yun, maraming salamat po mga kalangga. God bless po sa ating lahat, and ingat po kayo always, no? Lalo na po sa panahon ngayon na talagang hindi natin mapipredict yung mga sakuna na dumarating po sa atin. Ang ating gagawin lamang po ay syempre maging handa, maging alerto, at always pray lang po, no? Maraming salamat, God bless, ingat po kayo, bye-bye po.